Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. By the way, ito pong aking isa-submit sa inyo ngayon, Sir Red, ay ang kabuuang kwento na una ko pong naibahagi sa inyo sa pamamagitan ng SHS segment ng Hilakbot. Ito po yung tungkol doon sa pag-ghost hunting namin sa isang eskwelahan dito sa aming lugar at hindi ko na lamang pong babanggitin ang ngalan ng eskwelahang ito. Umaga pa lang ay nag-uusap na yung pinsan, yung ex niya at yung pamangkin at kaibigan ng pamangkin niyang may third eye. Kaya saktong napadaan ako sa tabi nila at doon ko nga nadinig ang kanilang usapan. Sa plano nila, gusto daw nilang mag-ghost hunting. So naging interesado ako agad dahil first time ko rin na ma-experience kaya tinanong ko sila kung pwede ba akong sumama. Pumayag naman sila sapagkat kailangan daw kasi nila ng cellphone para may magamit na pang video. Kaya inoffer ko na rin po yung cellphone ko at yun na lang ang gamitin para at least kumbaga meron akong lisensya para sumama sa kanila. Pagkatapos mag-usap-usap ay agad naming tinungo yung paaralan. Doon po kami mag-ghost hunt. Nasa daanan pa lamang po kami ay may nakikita na agad yung pamangkin ng ex ng pinsan ko na para daw po mga orb. Sinundan namin yung mga sinasabi nilang orb. Pagkababa namin sa sasakyan ay may nakunan pa nga po silang orb na kulay itim sa may palayan. Nagpapabalik-balik din po kami sa sasakyan at naisipan na lamang nila na mag-video sa gawing tulay. So habang nagbi-video ang isang kasama namin na may third eye ay kitang-kita niya na meron daw pong naliligo sa ilalim ng tulay. May ilog po kasi doon, Sir Red. Pero yung tulay na binivideohan niya ay tuyong-tuyo naman at wala talagang kahit na anumang stagnant water na naroroon kaya doon din po ako nakaramdam ng kilabot. Iniisip ko naman kahit papaano kung totoo o nananakot lamang ba siya. Kumbaga may reservation pa rin naman ako nung time na iyon. So pagkarating na namin sa paaralan, nagsimula na rin kaming mag-ikot-ikot by group. Nakasama ko yung pamangkin ng ex ng pinsan ko sa pag-iikot. Sumilip nga po siya, Sir Red, sa isang silid-aralan at habang nagbi-video ay may nakita daw po siyang itim na figura na parang may pinapagalitan na bata. Pagkatapos naming makalibot sa paaralan ay umuwi na rin po kami para mapagplanuhan kung ano yung gagawin namin mamayang kinagabihan. Hanggang sa sumapit ang gabi ay pumunta ulit kami sa paaralan. Kumbaga yung ginawa namin kaninang daytime ay ocular lamang. So pagkarating namin sa school ay pumasok na rin kami agad. Ang magkakasama ay yung mga positive energy at negative energy. Napadaan kami sa may flagpole noon at bigla talaga akong nanghina ng legit, Sir Red. Kaya nahuli ako sa grupo. Pagkalipas ng ilang minuto ay bigla pong may nagpakita na isang pari pero wala siyang ulo. May inaabot po siya sa akin at nakita ko na isa itong maliit na libro. Nang saktong kukunin ko na po sana ay yun din po yung eksaktong time na bumalik yung mga kasama ko. Pagtingin ko sa flagpole, nawala din agad yung paring pugot. Sa paglilibot-libot namin ay marami nang naririnig ang dalawang kasama naming may third eye. Sabi nila, karamihan sa mga kaluluwang ligaw na nagpapalibot-libot doon sa eskwelahan ay pinapaalis na kami. Para bang nagpapahiwatig na meron daw isang malaking kapahamakan na magaganap kung itutuloy pa namin ito. Kaya napilitan na rin po kaming umalis kaagad. Pagdaan namin sa may tulay pauwi, may nakitang babae yung kasama namin na may third eye.
Hindi lang ito isang ordinaryong babae dahil duguan ang mukha niya. Ang sabi pa niya na mas ikinasindak namin ay nakisakay daw ito sa aming sasakyan. Nadidinig daw niya na binubulungan siya kung bakit nagkaganon ang itsura niya at ang sabi daw nitong babaeng duguan, doon daw siya pinatay at itinapon sa may tulay. Pagsandal sa akin ng babaeng kasama namin na may third eye at gawin ng balikat ko pa sumandal, Sir Red, maniwala kayo sa hindi. Again, wala po akong third eye pero ewan ko ba kung bakit nakita ko yung eksakto na babaeng duguan ang muka na nakasakay nga sa aming sasakyan. Pagdating namin sa bahay ay sinabihan kami nung lalaking kasama naming may third eye na dapat maihatid daw namin yung babaeng duguan pabalik sa pinanggalingan niyang tulay para hindi daw kami gambalain at tuluyan nang sumama sa amin. Dapat din daw sabay na mapatay yung kandila na tinirik namin sa bahay ng pinsan ko at yung kandilang ititirik namin sa may tulay. Kaya pagdating namin sa gawin ng tulay, agad ay nagsibabaan kami. Nagtirik agad ng kandila at nag-alay ng dasal. Tumawag na lang yung kasama namin na may third eye sa pinsan ko para sabay din naming ihipan yung kandilang nakatirik sa bahay at yung itinirik namin sa gawin ng tulay. Hello sa lahat ng mga solid ninyong tigapakinig at tigahanga. Speaking of tigahanga, ako at ang aking lola po ay ang mga secret ninyong tigahanga sa tuwing nakikinig po kami ng inyong podcast at mga stories dito po sa YT. Lagi po kaming nagtatawanan kapag ginagawa nyo pong joke ang mga story ninyo sa SHS kasi para po siyang tanga. Pero ewan ko po sa inyo ba't kayo ganyan. But anyway, ako nga po pala si AJ at hindi po tunay na pangalan. Ito pong aking ibabahagi ay karanasan po namin dito sa bahay namin sa Camarines Sur. Sa katunayan, half open ang third eye ko. Ayaw ko rin po talagang mabuksan ng tuluyan at sana wag naman talaga. Dito pa lang kasi sa mga nararanasan ko, natatakot na ako. What more pa kaya kung totally open ang third eye ko at lahat na sila ay nakikita ko at nararamdaman. Bata pa lang po ako, Sir Red, ay nakikita ko na sila pero ngayong may pamilya na ako, napapansin kong mas napapadalas ang mga karanasan kong ganito. Ito pong ibabahagi ko ay recent lamang. Wala pong pinto yung kwarto namin. Kurtina lamang po ang inilalagay po namin doon bilang pangtabing o pangharang. Paglabas mo nun o pagkahawi mo ng kurtina, sala na agad ang bubungad sayo. So kasama po namin sa kwarto ang 2 kids ko. Ang ganap po talaga nung time na yon ay ganito. Nagtutupi po ako that time sa kwarto nang makita ko na naman yung nilalang na iyon. Kung bakit na naman, tama po, ilang beses ko na siyang nakikita pero never ko naman po talagang nakikita yung mukha niya at ito lang, Sir Red, sa recent kong encounter. Basta't gumagapang po siya lagi ng mabilis mula sa sala papunta sa kusina namin. Nakasuot po siya ng kulay itim at ang buhok po niya ay gulong-gulo. Noong unang beses ko nga po siyang nakita ay natulala talaga ako ng sobra pero kailangan ko na lamang na magkunwari na hindi ko siya napansin dahil feeling ko ay baka lalapit pa siyang lalo sa akin. Kaya kahit nangangatog ako at halos mapaihina sa takot, kailangan ko talagang galingan ng pagpapanggap para mapakalma ko rin ang sarili ko. Alam ng aking ina at lola ang tungkol sa kakayahan kong ito pero lagi na lamang nila akong sinasabihan na magdasal. Until one time, 10 PM nang pumunta ako sa CR para jumingel.
Doon ay may nakita na ako agad na sumisilip sa akin mula sa pinto. Liningon ko ito at agad siyang nagtago at sa sobrang takot ay hindi ko na po nabuhusan pa yung ihi ko. Tumakbo ako kay mama, nagising pa nung time na iyon at tinanong kung ano ang nangyari. Nanginginig man ang boses pero itinuro ko na may nakita ako sa CR at nakasilip ito. Nanlambot talaga ang tuhod ko nung time na iyon pero tulad na lamang din ng dati, pinayuhan na lamang ako ni na mama na magdasal at samahan ng mga bata dahil naiwan ko nga ang mga ito sa kwarto. Ayoko talaga ng ganitong kakayahan. Minsan nga naiisip ko sa tuwing nagdarasal ikabit yung mga linyang bakit ako pa sa dinami-dami ng pwedeng mapagbigyan nito. Actually Sir Red, tawagin mo man akong crazy pero kinikilabutan talaga ako habang tinatype ko ang bahagi ng kwento kong ito. Kaya kung sakaling may mali, pagpasensyahan niyo na lamang po o kaya naman ay i-edit na lamang ng inyong mga editor. May iba pa po akong karanasan Sir Red at sana'y abangan ng mga solid ninyong tigapakinig. Magandang gabi po sa lahat. It's me again, AJ. Not my real name. As promised, doon sa first story ko ay magkikwento ulit ako ng aking karanasan. This is very short lamang po. Isang gabi nang magising ako dahil magpapa-breastfeed ako kay baby. Naalala ko na yung phone ko pala ay hindi pa na-charge kaya tumayo ako upang kunin ang aking charger at isaksak na ito sa outlet. Inopen ko muna saglit at nag-scroll ako to check the time which was 12:22 ng madaling araw. Nanood muna ako ng mga reels hanggang Sir Red ay may bumulong sa akin. Shh! Shh! Ganon ang kanyang pagbubulong. Sa sobrang takot ko Sir Red ay nagpanggap na lang talaga akong natatawa sa pinapanood ko. Hindi po talaga ako lumingon kahit na inulit pa niya ito. Dahil baka mamaya ay naririyan lang pala at sentimetro na lang ang layo nito sa mukha ko. Kung pagbabasehan ko kasi kung saan nanggaling yung tunog, alam kong naririto lamang siyang malapit sa aking tenga. Naghintay muna ako ng ilang minuto para mapakalma ang sarili ko dahil alam kong naririyan lamang siya. Nang kumalma na ako at nawala na sa isip ko ang takot, saka na ako bumalik sa higaan. Napamura sabay iling na lang ako talaga Sir Red sa mga nararanasan kong ito. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.